Ayon dito sa mga reports na lumalabas, mukhang malaki yung posibilidad na makuha na nitong Magnolia Chicken Templados itong si Wami Tiongson. Dahil mukhang ang mangyayari ngayon, itong Magnolia ay papalitan itong kanilang point guard na si Paul Lee. Mukhang straight up yung trade na mangyayari. Wami Tiongson for Paul Lee. Alam natin na Magnolia medyo disappointed sa naging performance ni Paul Lee dito sa playoffs. Kung i-contrast mo na napakaganda ng pinakita nitong si Wami Tiongson kahit sila ay natalo dito sa San Miguel Beer. Kaya yan ngayon ang tinitignan nating mabuti kung ano ang gagawin nitong Magnolia kung itutuloy nga ang ganitong klaseng trade. Kung sakasakali na matuloy yan, asahan natin na itong Magnolia ay magkakaroon ng tinatawag natin na mas batang lineup. Totoo hindi na rin masyadong bata si Tiongson pero kumpara kay Paul Lee, ito ay mas healthy at hindi nagiging injury prone kaya sa tingin ko makatutulong yan dito sa Magnolia. Ngayon naman, kapag lumipat si Paul Lee dito sa Terra Firma, itong Magnolia, magiging solid pa rin yung backcourt. Meron kang Tiongson, Baroka at Halalon. Alam din natin na ang Magnolia naghahanap ng scorer at si Wami Tiongson mapoprovide yan. At kung titignan natin, mas consistent pa nga si Tiongson dito kay Paul Lee. Sa panig naman ng Terra Firma, medyo lugi sila dito. Sabihin natin na superstar nga si Paul Lee. Pero kung titignan natin yung performance, mas nakalalamang si Tiongson. Pero understandable naman na ganyan talaga ang takbo dito sa PBA. Dahil itong ang Terra Firma, yung mga top players nila pinamimigay talaga dito sa SMC. Alam natin yung sinabi ni Coach Jana Del Cardel na ang wish niya talaga ay manatili yung core lineup nila at wag palitan. Pero sa bandang huli nasa management na ang desisyon kung magte-trade sila o hindi. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta dito. Pero asahan natin na kapag napunta si Tiongson sa Magnolia, magiging maganda ang takbo ng kanilang koponan. Manalo matalo Hinebra, mag-champion man o hindi ngayong season na to, asahan natin na magkakaroon ng rebuilding next season. Masyado ng maraming injuries itong Hinebra at nakita natin itong mga players nila matanda na. Ito si Pringle may mga maganda pa rin pinapakita pero si LA Tenorio, si Japet Aguilar nag-i-struggle na talaga. Hindi na consistent yung laro at syempre kinakailangan sa PBA consistent ka. Kung hindi talagang matatabunan ka ng mga ibang teams. At ngayon alam natin na may mga guards sila na hindi nagagamit katulad ni Jason David at Bon Pesumal. At itong si Sidney Onbubere hindi rin consistent. Plus injury prone nga itong si Jeremiah Gray at si Jamie Malonzo. So maraming titignan itong Barangay Hinebra na ayusin dito sa off-season. Tanong saan kukuha yan? Obviously sa Northport, Batang Piera, Terra Firma. Ang unang tinitignan dyan si Arvin Tolentino plus posible rin na ito si William Navarro o kaya si Xavier Lucero. At nandyan din si Alin Bulanadi at si Joshua Monson. Samantala naman sa Terra Firma, of course, si Stephen Holt, si Isaac Go, si Javi Gomez de Liano at si Wami Tiongson. Maraming pwedeng kunin players ng Barangay Hinebra para mapalakas yung kanilang lineup. Sa ngayon, ito si Coach Timko nakafocus yan dito sa kanilang serye kontra Meralco Bolts kung saan tumabla na ang koponan ni Coach Louis G. Trillo. Pero asahan natin na gagawa ng adjustment si Coach Tim sa Game 3. Samantala naman yung management, tinitignan kung sino-sino pang players ang pwedeng i-trade ng Barangay Hinebra. Actually, hindi pa sila sigurado ngayon kung ano ang gagawin dito kay Jeremiah Gray dahil parang nagkamali sila nung pag-trade dito para kay Javi Gomez de Liano. Parang mas mahusay ito si Javi at dapat siya na lang ang niretain ng Hinebra. Kaya iyan ngayon ang nagiging problema nitong Gene Kings. Tignan natin kung sino pa ang beyond players na pwede nilang kunin at alam natin na magre-react yung mga ibang fans kapag nag-trade na naman ng Terra Firma at Northport. Pero ganyan talaga trabaho nila sa PBA.